So ito sabi ni Miss Jeline, "True mommy, ito na lang din right now nakita kong di affected sa crisis." So tinutukoy niya di nila affected sa crisis is yung trading skill, trading industry. So bakit parang hindi affected ang trading skill kahit na meron tayong crisis ngayon? And bakit hindi sapat na umaasa ka na lang sa current income mo right now? Ito, napansin mo ba na habang tumataas yung mga bilihin, habang may mga layoffs, habang may economic uncertainty, maraming mga tao na kinakabahan sa possible income nila, doon mo ma-realize na sobrang delikado pala talaga kapag iisa lang yung pinagkukuhanan mo ng source of income, ng pera. Kasi imagine mo, active income mo pwedeng mawala yan. Literally anytime. Sweldo, negosyo, commission, lahat yung pwedeng maapektuhan ng crisis. Syempre pag humina yung ekonomiya, bawas sahod, bawas clients. Worst case, matanggal ka. Totoo na yan, di mo naman hawak. Kaya kahit gano'n ka kasipag, kung isa lang yung source of income mo, vulnerable ka, fragile ka. And right now, just so you know, sabihin natin marami kang ipon. Ipon ka 100k, 200k, 300k. But you also have to be mindful with the inflation right now. Inflation is silently killing your income. Sabihin natin hindi ka mawalan ng trabaho. Kung hindi naman tumataas yung income mo, lugi ka pa rin. Kung dati sapat yung sahod mo, ngayon kulang na yan, di ba? Mapansin mo, ramdam mo. Hindi naman bumaba yung sahod mo, ganun pa rin naman. Pero bakit ganun? Parang wala nang mabili yung pera mo. Wala ka nang mabili. Kasi bumababa yung value ng pera mo. That is why you have to be very mindful with inflation. And ngayong may crisis tayo, dito nare-reveal ko sino ba yung mga prepared. Kasi ang totoo niyan, hindi crisis ang problema. Ang problema, wala kang fallback skill. Kasi pag nagka-problema, may extra skill ka ba na pwedeng pagkakitaan? Marunong ka bang gumawa ng mga bagong opportunities? O nag-aantay ka na lang bumalik sa normal? Umaasa ka na lang na, ay hindi, matatapos rin yung war na yan. Magbabati rin yan si US tsaka si Israel tsaka si Iran. Tapos babalik din sa normal, magmumura ulit yung gasolina, babalik ulit yung presyo ng mga bilihin. Kung mapapansin nyo naman, di ba na nag-pandemic, taasan din yung bilihin. Bumababa yung presyo ng bilihin. Hindi naman, di ba? Hindi na bumalik sa normal yung mga presyo. Yung inflation is still the same. That is why one income is never enough. Lumang mindset na yung, okay na, basta may stable job. Sa panahon ngayon, stability is an illusion. Ang pinaka-real security right now is meron ka multiple income streams and meron kang skill that you can monetize anytime. Eh ano ba yung mga skills na possible dyan na pwede ko ma-monetize anytime? Siyempre ako nasa trading industry ako. And iniwala ako na trading is one of those skills. Number one, bakit? Kasi hindi siya tied sa isang lugar. Hindi mo kailangan pumunta ng office. Like literally anytime, anywhere, you can make money. Hindi rin siya tied sa boss. Hindi siya nakadepende kung yung boss mo, tatanggalin ka, bati kayo, masawat siya sa'yo, budget ka sa kanya, hindi nakadepende sa kanya. Hindi siya tied sa isang kumpanya, kung yung kumpanya na yun nalugi, hindi na nagpa-perform na maayos, hindi na kumikita. At higit sa lahat, gumagalaw pa rin siya kahit may crisis. Even if the market is going down, you can still make money. If the market is going up, you can still make money. Regardless of what's currently happening on the market, you can make money. So instead na matakot ka sa crisis, pwede mo siyang gawing advantage pa. Pero syempre, let's always remember na hindi ito shortcut. Hindi ka naman yayaman overnight sa trading. Hindi naman ganon. Naman nag-iisip nun yung mga one-day millionaire na akala nila tomorrow magiging milyonaryo sila sa trading, makakaaw na sila sa hirap. It's not an overnight thing. It is a night after night after night after night of studying and learning. That is why kaya kung di mo nga sisimulan ngayon kailan? Diba? Basta kung aralin mo siyang tama, pwede siyang maging lifelong skill mo na pwede mong dalhin literally anytime, anywhere. And hindi ko natakot sa crisis kasi totoo lang sa trading. Yung crisis talaga yung nagpapagalaw ng market. Yung war, yung inflation, yung recession. Yan ang dahilan bakit nagiging volatile ang market. Kaya kung may galaw ang market, ibig sabihin merong opportunity. Siyempre kung walang crisis, walang momentum. Kung walang momentum, wala rin kita sa trading. And syempre, lalo na tayong mga Pilipino, nakatira tayo sa Pilipinas. If you're earning dollars, tapos gagastusin mo siya in peso, mas lalong meron kang edge, di ba? Kahit bumaba yung locally, or bumaba ang ating ekonomiya locally, kung tama yung positioning mo sa market, pwede ka pang kumita. So yun lang for me, hindi mo naman kailangan iwan yung current income mo ngayon. Pero kailangan mong dagdagan yung capability mo. Kasi darating yung panahon, hindi na sapat yung sipag at dedikasyon lang. Kailangan mo ng skill na scalable, skill na global, at skill na hindi dependent sa ibang tao or kumpanya. Kasi ang question dito, paano kung mawala lahat ng meron ka ngayon? Ano yung skill na possible magpabalik sa'yo sa taas?